Hello guys, bali may katanungan kasi sa akin na may backer system ba ang pag-a-apply ng army? Ang sagot ko po ay wala. No? Wala pong backer system sa pag-a-apply ng army. Kasi bakit? Itong sasabihin ko is base sa experience ko hanggang sa nakapasok ako dito sa army. Ay ang alam nyo bakit? Alam nyo, yung pag-a-apply kasi ng army ay kailangan talaga yan ng sakripisyo. Kasi unang-una pa lang yan, kung wala kang sakripisyo at pagtitiis, paano ka maka-survive sa lahat ng pagsubok sa pag-apply ng army, doon panghihinaan ka na talaga ng loob. No? Kasi ganito, yung ginawa ko nung nag-apply ako ng army, wala po akong kakilalang sundalo noong that time. No? Kasi nag-apply ko is nung, ano yun, kasagsagan parang ng mahirap talaga yung pag-apply noon kasi more or less nasa 3,000, no? 3,000 na aplikante, yung quota lang po is 250. So 3,000 na aplikante, ilan yung mawawala doon? No? Eh ngayon, ah, isa sa mga paraan na sinasabing walang backer system, ang ginawa ko po, bago ako talaga mag-apply ay nag-ensayo na ako, nag-practice na ako, nag-jogging, sit up, push up, lahat. Tapos ang katawan ko naging physically fit. Physically fit, no? Tapos at saka at least mayroon akong skill, no? Kaya nung that time kasi ganito kasi yun yung pagpaprocess sa recruitment center. Unang-una pag nag-apply na po kayo ay kailangan ninyo mag-register. Registration niya para for initial 50 kasi ano yan, 6 na step yan, no? Initial 50 at saka final 50. Pag nakapasa naman kayo ng final 50 ay ano na kayo ng trade test. Katapos ng trade test ay pupunta na naman kayo sa laboratory, no? Medical. Pagkatapos ng medical, pag okay na kayo doon, ay neuro, no? May neuro pa yon. Pagkatapos ng neuro, lastly is the final board, the final interview, no? Yun yung anim na step. Ngayon, yung karamihan kasi nagsasabing, may backer system yung pag-apply ng army. Ako na mismo magsasabi na yun ay mga negatibong tao. Kasi bakit? Ang ginawa ko noon initial 50 pa lang is kailangan palakasan na yan. Kung mahina ka talaga dyan, hindi ka talaga papasa. Kaya kailangan mo talaga ng sakripisyo. Ang ginawa ko noon, sa isang araw, ilang kilometers yung tinatakbo ko. Tinatakbo, at umaraw man yan, umaaraw man yan, umaulan. Wala akong pinipiling panahon that time na nag-apply ako para yung resistensya ko tumaas. Push up, wala akong lahat ng bisyo, lahat ng mga luho ko na hindi ng mga karangyaan o ano pa man, hindi ko muna yan inisip. Isa lang yung mindset ko noon na makapasok sa amin. Kaya ang ginawa ko, tubig exercise araw-gabi. Kaya nung nag-50 kami ng initial 50 is nasa number 4 ako, top 4 ako. So automatically, mayroon pa kami katapos ng initial 50 is mayroon na naman kami final 50. Ngayon, iraranking naman doon kung sino yung nakapasa totally. No? Kasi ngayon, kasala ako sa top 4 sa initial 50. Nakaproceed na naman ako for final 50. Ganun din, habang hindi pa dumarating yung final 50, ay sinubrahan ko pa. Sinubrahan ko pa yung exercise, lahat-lahat na yun. Kasi pares naman lang nagsasakripisyo at saka nandun na tayo sa time, nandun na tayo sa point na yun. Tinuduhon ko pa yun. Hanggang sa nag-final 50 kami is top 7 na ako sa final 50. Ngayon, sa top 7 na yun, sunod kasi noon is trade test. Nakaproceed na naman ako sa trade test. Kasi nasa ranking ako eh. Sa ranking ako. Ngayon, pagdating din sa trade test, kasi alam ko naman yung skill ko,
automatic, nakapasa din ako kasi pinag-studyhan ko lahat at, alam ko naman yung skill ko talaga. Kasi kung alam mo talaga yung skill mo, kahit anong patanong dun, anong ipagawa sa'yo, kung ano bang dapat, automatically alam mo talaga yun kasi skill mo yun, eh. Ngayon, nung, lumabas din yung result, naka-proceed na naman ako sa next level sa medical, 'no. Pagdating naman sa medical, eh, kasi sabi ko nga kanina, bago ko, mag-apply, pinasuri ko na kaagad yung, katawan ko sa labas, 'no, para at least alam ko at saka kumbensado ako na hindi ako, wala akong sabit sa medical. Pagdating sa medical, wala din naman akong, naging problema sa medical. Yun, naka-proceed ako sa neuro, 'no. Pagdating naman din sa neuro, eh, kasi alam niyo naman yung step na yung neuro is tinatawag nila sa pag-apply ng army is, pinakamadugo talaga, yung pinakamadugo na ano, na level sa pag-apply ng army. Yun, kasi alam ko naman yung next step katapos ng, medical is neuro, siyempre nag-study ka talaga. Kung nagtanong-tanong ako sa mga seniors na na-encounter na ng mga tanong, lahat-lahat tinanong ko kung anong puwedeng maitulong nila sa akin, kung anong mga possible na mga questions do'n. Inaral ko 'yan lahat, 'no? At sa awa ng Diyos, hindi rin ako bumagsak sa neuro. After that is, final board, final deliberation, 'no? 'Yun, final deliberation, yung last step na 'yun, gano'n din. Nagtanong-tanong din ako, lahat ng mga senior, gano'n din yung ginawa ko kung papaano kung ano, paano sumagot sa final board, sa mga tanong ng, mga officers or enlisted personnel na tatanungin ka. At sa awa ng Diyos, nasagot ko naman lahat at saka pa siguro, after, isang linggo, lumabas na yung final listing, yung final listing is yun na yun ang, go for, take oath. Kayo na yung ti-take oath, isasalang para sa training. So ngayon, naka-proceed naman ako hanggang sa take oath, nakapag-take oath ako hanggang sa ngayon po ay, nakapasok po ako sa military nang, wala naman akong backer at wala naman akong kakilalang sundalo, 'no. So ngayon, yun ang pinaka-basic, 'no. Ang pinaka-conclusion ko dun, 'no, pinaka-conclusion ko dun sa mga taong nagsasabing may backer system, ulitin ko po, sa akin po, base sa experience ko po, wala pong backer system. Kasi bakit? Nadepende yan sa puso mo talaga kung pangarap mo maging sundalo. Kung gusto mo talaga maging sundalo. Eh kasi kung pangarap mo lang maging sundalo pero hindi nasa puso mo yung pagiging tatak ng military at pagiging sundalo, wala pa rin, no? Walang mangyayari sa iyo. Kasi ito nga, kasimple lang to. Sa mga kasamahan ko, sa mga kabats ko na nakapasok sa military, 6 hanggang 7 beses sila nag-apply sa military, no? Pang-7 beses na sila nakapasok sa military, no? Biruin mo naman, umabot sila ng 3 years to 4 years sa pag-apply ng army, no? Kasi ang basihan kasi sa pag-apply ng army is tagisan niya ng puso. Puso at isip ang kailangan, yung pagiging, army. Hindi yun na sasabihin mo lang na madali pumasok sa military, no? Ang isipin mo pa lang, may baril. Baril lang ang hawakan natin. Kaya kailangan talaga, ah, buo ang isip mo, o yung buo yung puso mo at ang isip mo. Kasi ulitin ko po, yung mga kasamahan ko, mga kabats ko po, umabot sila ng 6 or hanggang 7 beses sa pag-apply ng army. Pero sa awa ng Diyos, nandito po sila sa army. Nag-exist, nandito pa rin sila. At saka wala din silang sinabing, backer system that time, no? Oh. So, ngayon, kayo na po ang bahala mag-isip kung, papaano ninyo o paano niyo sundin or, pag-aralan yung sinabi ko kung bakit ako nakapasok ng army nang wala man akong kakilalang sundalo that time. Pero sa ngayon, that time. So ngayon, yun lang po muna. Kung may mga katanungan din kayo, i-comment nyo lang po sa i-comment lang po at saka sasagutin ko po, no? Marami pong, salamat.